Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wa barakatuhu. Good day everyone. I am Walda Abbas Lagasan. So today I'm going to discuss about structure and community-based organization, people's organization. So let me discuss what are the objectives. So the number one, to understand the whole concept of structure and community-based organization or people organization. Number two, to be able to explain the role of community based on organization in the community. Number three, to be able and enumerate different type of community organization to explain meaning. And last is to be able to discuss how to create a community based on organization. So what are the community-based organization? So, ang mga community-based organization o CBOs ay mga local na non-profit na grupo na nagtatrabaho upang magpatuloy ng mga pagpapabuti sa isang komunidad sa lokal na antas. Ang layunin ay magtayo ng pantay na pagkakataon sa buong lipunan sa lahat ng sektor. Pangangalaga sa kalusugan, pangkalusugan, kalikasan, kalidad ng edukasyon, akses sa teknolohiya, akses sa mga lugar at impormasyon para sa mga may kapansanan at iba pa. And also, ang isang CBO ay mas limitado. Karaniwang gumagawa lamang ng isang proyekto na kaugnay na yung isang lugar ng attention agad sa komunidad, na may attention sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Karaniwan ang mga CBOs ay binubuo ng lokal na mga membro ng komunidad na una nilang naranasan ang mga pangangailangan sa kanilang mga kapitbahay or yung mga nakakasama nila. Madalas na ang tanging connection ng mga membro ng staff sa kanilang mga interes ay ang pagnanais at pagiging handang tumulong. At ang iba't ibang kasanayan at karanasan sa trabaho ay napaka-diverse, Karamihan sa mga CBOs ay mga volunteer organization. May ilang posisyon lamang na may sahod dahil ang karamihan ng kanilang pondo ay binabahagi sa pagkumpleto ng mga layunin ng grupo. Dahil sila ay local na nakabase, ang isang CBO ay tutugunan lamang ang mga issue sa loob ng komunidad kung saan sila nag-ooperate. Hindi ibig sabihin nito na ang mga CBOs ay nakatuon lamang sa mga bagay na malalaking issue tulad ng krimen at kahirapan. Karaniwan sa mga larangan ng interes para sa CBOs. Ang grupo na ito ay malayang magtingin sa mga issue na nag-e-exist sa labas ng kanilang komunidad na nakakaapekto sa kanilang sariling komunidad. Ngunit sila ay tinitignan lamang kung paano ang mga isyung iyon ang naapektuhan ng mga bagay sa loob ng particular na espasyon. And next, tukuyin natin dito ang people organization. So, ang mga napaloob dito, ang mga tao dito sa people organization, sa kaibahan sa mga NGO ay itinatag at kinakatawan ang mga sektor ng populasyon tulad ng maliit na magsasaka, mga mangingisda sa maliliit na pamayanan at iba pa. And also, ang mga PO or people organization ay nagkaroon ng iba't ibang mga anyo na nag-i-exist sa iba't ibang sector or antas. And ang pangalawa ay ang structure community. Ang structure community ay nangangahulugan ng internal na struktura ng isang lugar na pagtatrabaho, lungsod, pamayanan,
panirahan o iba pang urban na lugar. Kasama dito ang populasyon at pagbahay, trabaho at produksyon, mga lugar para sa serbisyo at pahingaan, pati na rin ang mga ruta ng transportasyon at mga technical na network. Ang kanilang lokasyon at relasyon ang development ng structure of community ay kontrolado ng land use planning at building permission schemes. So, dito naman tayo sa example of CBOs. So, ang una dito ay self-help groups. Grupo ng mga, halimbawa nito, no? Ang halimbawa nito ay grupo ng mga kababaihan na nagbibigay suporta sa isa't isa sa pagtatapos ng mga proyekto sa paggawa tulad ng pagtahi ng mga produkto o paggawa ng mga pataba upang magkaroon sila ng dagdag na kita. Ang pangalawa dito ay village monitoring development or development groups, no? Na ang ibig sabihin ay grupo ng mga mamamayan na naglalayon na bantayan at masiguro ang maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran sa kanilang lugar tulad ng paggawa ng mga kalsada o pagtayong ng mga paaralan. Ang pangatlo dito ay ang common interest group, na ang ibig sabihin ay grupo ng mga individual na may parehong interes sa isang particular na larangan tulad ng grupo ng mga musikero, grupo ng mga manlalaro ng chess o grupo ng mga biker. Ang pang-apat ay women's groups. Grupo ng mga kababaihan na palaguin ng kanilang kakayahan at karunungan at magsama-sama sa mga gawain tulad ng pag-aaral, pagtatanim o pagninegosyo. Dito naman tayo sa groups working specifically on human rights, Dalit rights or tribal rights. Ang ibig sabihin nito, no, mga grupo na nakatuon sa karapatang pantao, karapatan pambansa o karapatan panlantapakan o grupo ng mga naglalayon ipaglaban ang karapatan ng mga marginalized na sektor ng lipunan tulad ng grupong nagsusulong ng karapatan ng mga katutubo o grupo ng mga lalaking kabilang sa LGBTQ community. So, another example is groups working on forest rights or land rights. So, ito yung mga grupo na nagtatrabaho para sa forest rights or land rights ay nakatutok sa pagtanggol at pagpromote ng karapatan ng komunidad sa kagubatan o lupain. Ang layunin nito ay mapanatili ang karapatan ng mga tao na nakaugat sa pangangalaga at paggamit ng kalikasan lalo na sa aspeto ng kagubatan o lupain. Next is labor unions group. Mga union ito, no, na naglalayon ipagtanggol ang karapatan ng kapakanan ng mga manggagawa tulad ng magsasaka, manggagawang bukid o manggagawang kabuhayan. Ang sunod ay children's group. Mga grupo ng mga bata na ito yung organization na naglalayong protektahan at itaguyod ang mga karapatan ng mga bata tulad ng mga grupo na tumutulong sa pag-abot ng edukasyon para sa mga batang mahirap o grupo na naglalayong sugpuin ang child labor. Sunod ay others group, no? Ito yung
Maaring isalang-alang ang iba pang grupo tulad ng mga organization na nagtatrabaho para sa mga katutubong pamayanan, mga grupo na naglalayon protektahan ang kalikasan, at iba pang organisasyon na may layunin makatulong sa mga karapatan ng mga tao at ng kalikasan. So, marami pa dito, no? Yung mga farmers group na kung saan dito yung mga pwede nilang itagoy ng mga karapatan ng mga farmers. Dito yung mga producer group, cooperatives, yan na yung sila, no? Yun sila yung gumagawa ng mga dapat gawin ng isang mamamayan. Okay? So, let's proceed to the question. What role do CBOs play in community development? So, hindi ko na siya basahin, no? So, sa loob ng pagpapaunlad ng komunidad, ang mga CBO ay kadalasang gumagampan ng mga papel bilang tulay para sa mapagkukunan at mga aksyon, no? Maraming malaking grupo tulad ng mga non-profit at mga nagtutugmang mga komunidad ang gumagamit ng mga CBO bilang paraan ng pagkikipag-ugnayan sa mga taong nagtatrabaho sa mga isyu sa loob ng komunidad. Ang mga CBO ay mayroong papel sa pagpapaunlad ng komunidad bilang tinig ng publiko ng komunidad. Isa sa pinakamahusay na katangian ng isang CBO dahil sa kanilang lokal na pagtuon ay na sila ay isang yaman ng impormasyon tungkol sa mga isyu na kanilang pinagtutuunan ng pansin sa loob ng komunidad. Ang mga ito ay naglalantad ng mga isyu na dapat bigyang pansin at sinasama ang bawat kaukulang datos tungkol sa mga isyung iyon para sa mga taong magtatrabaho sa mga ito. So, let's proceed to the types of CBOs. No? So, CBO, no? Ang una dito ay Common Interest Group. Tinatawag ding CIGS, karaniwang mga organisasyong ito na kinasasangkutan ng mga membro ng komunidad na may magkatulad na layunin at interes. Maaring maging medyo simple ang mga ito at maaring baguhin habang panatag ang kanilang core structure. Bilang resulta, ang mga CIG ay isang karaniwang uri ng CBO na matatagpuan sa mga komunidad at sa pagpapaunlad ng komunidad. Pangalawa ay microfinance institution. Ito ay mga CBO na nakatuon sa mga aspeto ng pananalapi sa komunidad tulad ng pautang, pag-iimpok. Hindi sila mga bangko, bagkus nag-aalok sila ng mga serbisyong tulad ng mga serbisyo ng mga bangko para sa mahihirap na komunidad. Ang pangatlo dito ay ang Village Development Community. Karaniwang mga CBO na kumikilos bilang kolektibong pamamahala sa mga nayon. May isang set ng mga patakaran nagpapahaba hindi lamang sa mga aksyon ng BDC kundi sa buong komunidad. Maaring magtayo ng BDC bukod sa kasalukuyang pamahala ng isang nayon at maaring magkasabay silang magtrabaho. So, let's proceed to how to create a community-based organization. Nakasalalay sa layunin ng CBO sa proseso ng pagpapaunlad ng komunidad ang paglikahan ito ay naging mabilis na proseso. Ang simpleng paraan para lumikha ng CBO ay kasama ang mga sumusunod.
So, dito na natin, no, malalaman. Ang una dito ay ang identity, needs, and goals. So, bakit mo may mga tanong kasi na yung sa bilang paggawa ng CBO, no? Bakit mo nilikha ang isang CBO sa unang lugar? So, ano ang inaasahan mong makamit? Ano ang mga pangangailangan sa komunidad na dapat tugnan? Ito ang layunin ng CBO, kaya kailangan mong itong itatag bago mo magawa ang anumang iba pang gusto mong gawin. Maaari mong magtakda ng isang mission statement na naglalarawan ng layunin at mga layunin ng CBO. So, pangatlo ay choose type, structure. Isaalang-alang kung paano gagawing set up ang CBO. Maaring kang magkaroon ng isang di formal o formal na grupo na maaring makaapekto sa mga bagay tulad ng legal na katayuan ng CBO at operational nito sakop sa komunidad. Mas mabuting piliin ang struktura ng angkop sa mga pangangailangan at layunin na nais matupad. Isama ang paraan kung paano mo gustong magawa ang mga bagay na iyon. Hindi lamang kung ano ang nais, kundi kailangan mong ito dapat matupad. So, dito na sa paperwork. Kung ikaw ay lumikha ng CBO na may formal na instruktura at nais na maging non-profit, kailangan mong kumpletuhin ang mga kinakailangan papeles at maghahanap ng legal na status at ignan ang mga lokal at pambansang batas upang matukoy kung ano ang kailangan gawin. Ang sunod ay management. Ang isang CBO ay nangangailangan na pamumuno upang magtagumpay, kaya kailangan matukoy ang mga detalye ng pamamahala nito. Kahit simple lamang na may isang leader at mga volunteer na kailangan maunang magdesisyon dito. And last is resources. Yung mapagkuhanan ng mga info, no? Bago talaga makagawa ng CBO na anumang bagay, kinakailangan mo nang tukuyin at makakuha ng mga mapagkukunan. Ito ay ang nangangahulugan ng pondo, mga volunteer, mga staff na dapat bumubuo dun sa CBO na yon. At iba pang materyales na kinakailangan para sa mga operasyon ng CBO. So, hanggang dun lang po. Thank you po.